Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Ito po ang DZMM. Radyo Patrol sa 6:30 nagbabalita, naglilingkod saan man sa buong mundo. DZMM Radyo Patrol sa 6:30 tapat at totoo, naglilingkod sa'yo. Oh, Pilipino! Kinalak, binantayan ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon! Headline sa hapon! Ngayon po ay araw ng Lunes, 4 ng buwan ng Agosto taong 2025 sa ating po mga headlines sa hapon. Malaki ang dagdag presyo sa produktong petrolyo, kasado na bukas, dagdag pasahe muling inihirit ng mga transport groups. 12 pulis na dawit sa missing Sabongeros case, pinatawan ng 90-day preventive suspension. Taripa sa imported na bigas muling inirekomendang itaas. Pangulong Marcos Jr. biyahing India para sa state visit pero miyembro ng Philippine Air Force natuklaw ng ahas bago bumiyahe ang Pangulo. At kampo ng negosyanteng si Atong Ang handang harapin ng reklamong murder at serious illegal detention sa kaso ng mga missing Sabongero. Kamusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye ng ating mga headline sa hapon. Mga kapamilya, kung kayo po ay nasa kalsada at nakikinig, mamaya po bago kayo gumarahe, magpakarga muna kayo dahil kasado na bukas ang mahigit pisong dagdag presyo sa produktong petrolyo. Sa mga degasolina, ang sasakyan maghanda na dagdag na 1.90 kada litro. 1.20 naman ang sirit sa diesel at piso sa kerosene. Kaya ang ilang mga motorista sa Taguig at Makati ay maagang pumila sa ilang gasolinahan bago pa man ipatupad ang dagdag presyo. Wag naman sana tumaas ng tumaas. Lugi naman tayo dyan eh. Wala nga magagawa eh. Mag-react ka dyan, ano magagawa mo? Karga ka lang, bayad ka lang. Ang dagdag presyo ay bunsod na ipinataw na sanction sa Russia at Iran, ang manipis na supply ng diesel at mataas na demand ng gasolina sa Amerika at ang paghina ng piso kontra dolyar. At kaugnay niyan, muling inihirit ng ilang transport group sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board na ipatupad ang pisong provisional increase sa pasahe sa jeep. Sinabi ni Pasang Mazda President Obet Martin na hirap na ang mga tsuper dahil umabot na sa mahigit 4 na piso ang taas presyo sa diesel sa 4 na linggong oil price hike. Pansamantala lang din niya ang hirit na taas pasahe at agad ding babawiin sakaling bumalik na sa normal ang presyo ng produktong petrolyo. Dagdag pa ni Martin, makikipag-ugnayan ang umano'y tinaguriang Magnificent 7 bukas sa LTFRB para ipanawagan ang taas pasahe. Tutol ang grupong piston sa mungkahing street parking ban o tuluyang pagbabawal sa pagpaparada ng mga sasakyan sa mga kalsada sa Metro Manila. Sa panayan ng DZMM, isinisi ni Piston National President Modi Floranda sa number coding scheme ang problema sa parking dahil napipilitang bumili ng dagdag na sasakyan ng mga motorista para makaiwas sa polisiya. Giit ni Floranda, dapat pag-aralang mabuti ang panukalang polisiya.
mismo yung sasakyan ng ating nasa kawani ng ating pamahalaan, yung mga barangay, ang mga munisipyo, nasa karsada rin. Bakit hindi na lang magkaroon ng proposal ang DILG? Halimbawa sa mga barangay, magkaroon talaga ng isang sentrong parkingan o magano talaga ng isang bakanting lupa na doon talaga ipaparking yung mga sasakyan ng mga taga-barangay na walang sariling mga parking. Una nang sinabi ng Metro Manila Council na may hirapang ipatupad ang street parking ban dahil may kanya-kanyang ordinansa ang mga lungsod. Binuo na ang Technical Working Group MMC para pag-aralan ang mga rekomendasyon ng bawat syudad. Kami po ay hihinga nila ng recommendation as to which of our streets should we ban totally yung street parking, which of our streets pwedeng one-side parking, or which of our streets possibly during the evening lang pwedeng pumarada. Other cities have different demographics. Iba-iba talaga ang sitwasyon kada lungsod, kaya mahirap magkaroon ng one sweeping policy. Marami pang paliparan sa bansa ang inaasahang sasailalim sa privatization ng Administrasyong Marcos Jr. Sinabi ni Transportation Secretary Vince Dizon na nagsumite ng bundled unsolicited proposal ang Gokong Way Group at Philinvest para sa mga airport sa Davao, Bicol at Siargao. Siksika na niya ang sitwasyon sa mga paliparang ito, lalo na sa Siargao na dinarayo ng libo-libong turista araw-araw. Laki po ng magiging ginhawa ng ating mga kababayan dito at pati yung mga turista natin. No? Ngayon ho, ang capacity ng Siargao ay 200 plus lang. Seating capacity. At 18 flights a day yan. Kapag nagkasabay-sabayan, talagang siksikan yan. Ngayon, magiging times 3 po ang capacity. From 200, mahigit 750 seating capacity. Napakaganda nitong plano, napakaluwag na, napakaganda ng disenyo. So ito po, groundbreak na po natin. Magsisimula na tayo ng construction dito sa Biyernes, sa August 8. Tiniyak naman ni Secretary Dizon na bibilisan ang mga proyekto para mapaganda ang pampublikong transportasyon. Pinatawan ng Land Transportation Office ng 70 araw na preventive suspension ang lisensya ng 11 taxi at TNVS driver sa Ninoy Aquino International Airport matapos ireklamo ng sobrang paniningil sa mga pasahero at tuklasang aabot sa 700 piso ang singil ng mga driver sa maikling biyahe mula Terminal 1 hanggang Terminal 3. Pinagpapaliwanag sila ng LTO kung bakit hindi tuluyan tanggalan ang lisensya. Ayon sa LTO, hiwalay pa ito sa legal na hakbang ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa prangkisa ng mga sangkot na operator. Maglalabas ng cease and desist order ang lokal na pamahalaan ng Maynila para harangin ang gagawing pagsasara at rehabilitasyon sa Dimasalang Bridge. Ang balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert! Tony, iginiiti Manila City Mayor Isko Moreno na walang permit mula sa lokal na pamahalaan ang gagawing pagsasara at rehabilitasyon ng DPWH sa Dimasalang Bridge at wala pa rin isinasapinal na plano para sa magiging lagay ng trapiko sakaling isara ang tulay. Nagbabala naman si Moreno na ipahahatak at kukumpiskahin ng lokal na pamahalaan ang mga equipment ng DPWH sakaling ituloy ang proyekto sa kabila ng cease and desist order. Una nang inanunsyo ng DPWH North Manila District Engineering Office ang rehabilitasyon sa tulay simula sa August 9 na tatagal hanggang December 15 kung saan gagawin ng full deck replacement at pagpapatibay sa istruktura ng tulay. Pansamantalaan nilang isasara ang southbound lane ng Dimasalang Bridge habang gagawin ang two-way traffic ang northbound lane ng tulay. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM. Maraming salamat, Bert Dizon. Samantala, inirecommend na ng Department of Agriculture na muling itaas ang taripa sa mga imported na bigas. Sinabi ni Presidential Communications Secretary Dave Gomez na inirecommend na rin ng kagawaran ang pansamantalang pagsuspindi sa pag-angkat ng bigas bilang proteksyon para sa mga lokal na magsasaka. Dagdag ni Secretary Gomez, pag-aaralan ni Pangulo Marcos Jr. at ng ilang opisyal ng gabinete sa sideline ng state visit sa India ang rekomendasyon na itinuturing niya bilang urgent matter ng palasyo. Sa panayam naman ng DZMM, ikinalugod ng Federation of Free Farmers ang rekomendasyon ng Agriculture Department. Pwede na ibalik yan sa 35%, at least 35%, no?
para yung mga local trader dito ng palay, nakikita nila kung medyo magmamahal ang imported, pwede na rin natin taasan ng konti yung presyo ng palay. Ganun po sana ang ginawa nila noon pa para hindi na masyadong bumagsak yung presyo ng palay. Ang dami talagang umiiyak ng mga magsasaka dahil bumagsak ng up to 8 pesos per kilo yung palay nila. Sa iba pa nating balita, muling nakarecover ng hinihinalang boto ng tao sa Taal Lake sa gitna ng search and retrieval operation para sa bangkay ng mga nawawalang sabungero. Sinabi ni PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo na isa sa ilalim ang mga buto sa cross-matching sa DNA sample sa mga kaanak ng nawawalang sabungero at mga iniulat na nawawalang individual. Bukod naman sa mga buto, nakakuha rin ang otoridad ng iba-ibang personal na gamit tulad ng mga damit, tsinelas, sapatos, sombrero at hoodie sa Taal Lake. Pinatawan ng 70 araw na preventive suspension ng National Police Commission ang 12 pulis na isinasangkot sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Ayon sa NAPOLCOM, ito ay para bigyan daan ng investigasyon sa kaso. Una nang inihain ang kasong grave misconduct, irregularities in the performance of duty at conduct unbecoming of a police officer laban sa 12 pulis. Ayon kay Inspection Monitoring and Investigation Service Director Edman Pares, batay ang kasong administratibo sa affidavit ni whistleblower Julie Patidongan at iba pang complainant. Handang harapin ang kampo ng negosyanteng si Charlie Atong ang isinampang reklamong murder at serious illegal detention kaugnay na umanay pagkakasangkot sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Paliwanag ng abogado ni Ang na si Attorney Gabriel Villarreal, mas mabuting may formal na kasong isinampa para magkaroon ng pagkakataon si Ang na sagutin ang mga paratang sa tamang proseso. Isinampa ng mga kaanak ng nawawalang sabungero ang reklamo matapos ibunyag ng whistleblower na si Julie Patidongan na si Ang umano ang mastermind sa pagpatay sa mga nawawalang sabungero. Well, he's quite relieved by the formal filing of charges against him kasi all this time para kaming binubugbog sa dilim, hindi namin pwedeng sagutin dahil wala naman kaming nakikita. Kahit si Mr. Ang dati nang nadadawit sa mga usapang politika, umaasa po sana kami na itong bagay na ito na nangyayari, wag naman sanang mahaluan ng politika kung talaga. Inakusahan naman ng kampo ni Ang si Patidongan na responsable sa pagkawala ng mga sabungero. Siyang talagang nagpakana ng lahat na yan. Ang negosyo ni Mr. Ang na napakalawak, marami magagawang maliliit na negosyo. Makapag-ooperate talaga si Patidongan nang hindi nalalaman ng mga nakakataas sa kanya. Mga kapamilya, tumulak na kanina patungong India si Pangulo Marcos Jr. para sa kanyang 5 araw na state visit. Sa pre-departure ceremony sa Villamor Air Base, sinabi ng Pangulo na hangad niyang makapag-uwi ng mga konkretong benepisyo para sa mga Pilipino gaya ng abot kayang gamot, mas mabuting connectivity at matatag na food security. Malaki rin niya ang potensyal ng kooperasyon sa India na pakikinabangan ng maraming Pilipino partikular sa larangan ng depensa, kalakalan, kalusugan, agrikultura, turismo at iba pa. Bitbit ng Pangulo sa kanyang state visit ang ilang miyembro ng gabinete at business delegation na kasama niyang haharap sa iba-ibang pulong sa mga opisyal at negosyante bukas na mamuhunan sa Pilipinas. It is incumbent upon us now more than ever to maximize the opportunities in trade and investment with the world's 4th largest economy. Bago pa nga makalipad si Pangulo Marcos Jr. Natuklaw ng ahas ang isang miyembro ng Philippine Air Force sa loob mismo ng Villamor Air Base sa Pasay. Natagpuan ang ahas sa damuhan ng ilang metro lang ang layo sa eroplanong sinakyan ng Pangulong. Ayon kay Philippine Air Force Chief Lieutenant General Arthur Cordura, nasa maayos ng kondisyon ng kanilang miyembro matapos bigyan ng anti-tetanus vaccine. Tiniyak naman ni Cordura na walang dapat ikabahala o ikaalarma ang publiko at hindi itong unang beses na may nahuuling ahas sa loob ng kampo dahil palagi itong nakikita tuwing may paghukay sa lugar. I hope it will
we do not make a really big deal out of it because it's not really, it was addressed outright. Siguro it's a reminder for us to secure it some more, especially for facilities that are dinadagsa ng mga tao. At susunod, drag racing ng mga motorsiklo sa Maguindanao del Sur na uwi sa disgrasya, isa patay. At sa ating headline abroad, temperatura sa Iberian Peninsula, inaasahan tataas na hanggang 10 degrees Celsius? 10 degrees Celsius lang pala. Ay napakababa naman. Spain at Portugal nagka-alerto sa posibleng wildfire. Ang mga detalye sa pagbabalik, check nga natin mamaya yung 10 degrees Celsius na yan, ha? Ang mga detalye sa pagbabalik ng headline sa hapon! Tony Velasquez. Headline sa hapon. Headline sa hapon. Gising! Ang inyong Mr. Gising in the morning. With pleasure. Energy! Ang hatid namin tuwing umaga. Kasama ang mga sisiksik ng 6 a.m. mo ng talakayan, balitaan at kwentuhan. Alvin El Chico sa alas 6 at kasama si Doris Bigornia sa alas 7:30, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Pag-ibig, tagumpay at mga kwentong no filter. Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko. May kasama kang makikinig sa'yo. Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal. It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love. Ako to, si Chang Ami. Open na open yan na pag-usapan dito po sa Ako To Si Chang Ami. Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM. Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit. Magkinig ka ng balita, DZMM, Radio Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service. Yes. Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake na balita. DZMM, Radio Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service. Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin. Yun ba ang ibig sabihin din ito? Kasi yun ang sinasabi ng kabilang party. Ang naninindigan para sa katotohanan. Nakaupo lang doon sa Senado pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit. Ang tambal. Guess. Headline sa hapon. Headline sa hapon. Headline abroad. Headline abroad. Alas 4:20 na po ng hapon, tuloy po tayo sa ating mga balita sa headline sa hapon. Naghahanda na ang Spain at Portugal sa panibagong heat wave na inaasahan tatama sa buong Iberian Peninsula. Ayon sa Spanish Weather Agency, inaasahan na aakyat pa ang temperatura ng 5 hanggang 10 degrees Celsius na higit sa karaniwang antas para sa panahong ito. Posible pa nilang tumagal ang heat wave hanggang sa susunod na linggo. Sa iba pa nating headline abroad, higit 200 Thai ang nagprotesta para ipanawagan ang pagbibitiw sa pwesto ng ngayoy court-suspended Prime Minister na si Paetongtarn Shinawatra kasunod ng bakbakan ng border ng Thailand at Cambodia kung saan dose-dosena ang nasawi. Ayon sa ilang nagprotesta, hinayaan umano ni Paetongtarn at ng kanyang pamilya na lumala ang gulo para sa pansariling interes. Balita muli dito sa Pilipinas, naghain na ang Kamara ng motion for reconsideration kaugnay ng desisyon ng Korte Suprema na nagdeklarang unconstitutional ang articles of impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Inihain ng Office of the Solicitor General ang dokumento sa pamamagitan ng Philippine Judiciary Portal.
At kaugnay niyan, pagdedesisyon na rin ng Senado sa Miyerkules kung hihintayin pa ang desisyon ng Korte Suprema sa inihaing motion ng Kamara laban sa pagdeklarang unconstitutional sa impeachment case ng Vice Presidente. Balita mula sa Senado at ini Radyo Patrol, Robert Mano. Kayong Robert. Walang ibang pag-uusapan ng Senado sa plenary session sa Miyerkules kung hindi ang desisyon sa Korte Suprema o ng Korte Suprema sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Senate Majority Leader Senator Joel Villanueva na magkakaroon ng mga debate at posibleng mauwi na ito sa botohan. Sa Miyerkules na rin anya madedesisyonan kung hihintayin pa ba ang final decision ng Korte Suprema dahil sa motion for reconsideration na inihain ng Kamara. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, DZMM. Maraming salamat, Kuyang Robert. Kinontra sa Kamara ang pahayag na wala nang magagawa sa impeachment case laban sa Vice Presidente. Balita mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam! Tony, umaasa si Mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima na muling susuriin ng Korte Suprema ang material at crucial facts na nakasaad sa articles of impeachment. Kasunod ito ng pangaya ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte na talo na ang mga nagsusulong ng impeachment laban kay Vice Duterte. Ayon sa mamabatas, meron pang legal na hakbang gaya ng inihaing motion for reconsideration. Maaari rin anyang makonsidera ng Korte ang pag-archive sa naunang 3 impeachment complaints at mapagtantong walang mali sa pag-adapt ng Kamara sa ika-4 na reklamong nilagdaan ng 1/3 ng Kamara. Matatandaan sinabi ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na nasa hanggang 20 mambabatas na ang tatalima sa desisyon ng SC sa impeachment. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Pamela Vasquez, DZMM. Maraming salamat, Pamela Vasquez. Pagpapatupad ng anti-bullying law sa mga eskwelahan, mas paigtingin ang balita mula sa Quezon City at ini Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus! Tony, pinirmahan na ni Education Secretary Sonny Angara ang mas pinalawak na Implementing Rules and Regulation para sa Anti-Bullying Act of 2013 ngayong araw. Ang Department of Education mas pinalinaw sa bagong IRR ang maagang interbensyon at proseso sa pagresolba ng reklamo at apela kaugnay ng bullying. Isinama rin ang deteksyon ng mga precursor o senyales ng bullying tulad ng paulit-ulit na pananakot, cyberbullying at diskriminasyon kahit walang pisikal na pinsala sa estudyante. Itinatag din sa bagong framework ang posisyon ng Learner Information Officer na siyang dudugaan para sa reklamo ng bullying. Ikinatuwa naman ng mga magulang ang pagpapaigting ng DepEd sa batas. Mas lalong mapoprotektahan yung mga bata na nasa eskwelahan. Kasama na rin mga magulang para hindi nag-iisip na maargabyado yung anak nila rin siyempre sa eskwelahan. Para mapagsabihan na rin ng magulang at para malaman din nila na mali yun at nakakapag-stress pa sa mga bata na binubuli. Isa sa publiko ang kabuuan ng bagong IRR sa susunod na mga araw. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM. Maraming salamat, Zeus Legaspi. Humiling ang Commission on Elections sa Kongreso na ipasa ang batas na magpapahintulot sa sektor ng kalusugan na sumali sa local absentee voting. Balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Steve Raz. Steve! Tony, sa pagbisita ng ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa Jose Reyes Memorial Medical Center, iginit niyang hindi naman magiging magastos ang pagpapatupad nito at mas mainam din kung palalawakin pa ang early voting hours sa panahon ng halalan. Dapat talaga, 1 linggo bago mag-eleksyon, pabotohin na yung mga doktor, nurse, pabotohin na nakatatanda, may kapansanan, nagdadalang tao. So sana nga makonsider na ng Kongreso natin, early voting law. Ayon naman kay Dr. Wenceslao Lauderes, Medical Center Chief 2 ng Jose Reyes Memorial Medical Center, malaking tulong ang sinusulong ng COMELEC dahil naka-code white alert ang mga ospital tuwing araw ng halalan kaya hindi sila makaboto lalo't malagrin nila ang boses ng sektor ng kalusugan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Steve Raz, DZMM. Maraming salamat, Steve Raz. Balita naman tayo mga kapamilya sa lalawigan, 1 ang patay habang 5 ang sugatan matapos mauwi sa disgrasya ang karera ng mga motorsiklo sa Ampatuan, Maguindanao del Sur.
Sa investigasyon, nagkakarirahan ng 5 motorsiklo sa National Highway nang magkabanggaan. Nadamay pa ang isang nagmamaneho ng payong-payong o kahawig na tricycle. Sa Lapu-Lapu City, 12 naman ang sugatan matapos tumagilid ang sinasakyang pampasaherong jeep. Nakunan pa ng CCTV ang paggewang ng jeep papunta sa gilid ng Marcelo Fernan Bridge bago tumagilid. Sa Isabela, sugatan ng driver ng isang L300 van matapos matumbahan ng puno ang minamanehong sasakyan sa bayan ng Rojas. Nadamay pa ang ilang kable ng kuryente na nagdulot ng panandaliang blackout. At abangan lagay ng trapiko sa ilang lansangan sa Metro Manila sa pagbabalik ng Headlines sa Hapon! Headlines sa Hapon! Ang kahalaga ng DCMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng aking buhay. DCMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid ni na Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM. Hanap mo ba ay balita? Mga kwentong magpapatibok sa puso? Katatakutan? Kahit ano ang gusto mong pakinggan, meron dito niyan sa Spotify podcasts ng DZMM. Maging una sa balita, public service, pati sa entertainment. Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake na balita. DZMM, Radyo Patrol sa 630. Una sa balita, una sa public service. Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pagbabalita para alam namin yung update daily ng mga bilihin, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service. Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubaratsyadang mga ulat sa Ronda Pasa. Ni Velasquez. Headlines sa Hapon. Headlines sa Hapon. Traffic Reports. Traffic Reports. Ay mga kapamilya, alamin na natin ang sitwasyon ng trapiko sa ilang bahagi ng Quezon Avenue at sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Ang detalye niyan mula kay Radyo Patrol Marlene Pajernos. Marlene! Pag-ikot po kanina sa Quezon Avenue, maluwag ang dali ng trapiko hanggang sa Electrical Road. Bagyang babaga lang sa bahagi o sa tapat mismo ng Quezon City Hall sa bahagi ng Electrical Road. Pero pagdating naman sa eastbound lane ng Commonwealth Avenue, maluwag ang malaking bahagi ng kalsada na patungo sa Fairview. Pero nagkakaroon ng bahagyang pagbagal ng trapiko pagdating sa may St. Peter Parish, sa Sandigan at maging sa Capitol. Muling luluwag sa bahagi ng Litex pero asahan na unti-unting pagbigat ng trapiko pagdating sa Doña Carmen hanggang sa High Drive, dire-diretso yan hanggang sa may Regalado. Sa westbound lane naman ang haba ng Commonwealth Avenue, kalsada papunta sa Tipawa, mabigat ang trapiko sa bahagi ng North Fairview hanggang sa paglagpas ng FCM. Dito sila natatayaan ko sa bahagi ng Batasan sa westbound lane ng Commonwealth Avenue, maluwag ang kalsada, dire-diretso yan hanggang sa bahagi ng Pilcoa. Para naman sa mga motorista, bawal po sa kalsada ngayong Lunes mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Ang mga sasakyang nagtatapos ang plaka sa 1 at 2 habang umiiral pa rin ang no contact apprehension policy sa mga kalsada na sakupan ng MMDA. At para sa traffic report na kumpirmado at sigurado, ito ang Radyo Patrol Marlene Padiernos,
DZMM! Marlene, naririnig mo ako? Yes, Tony. Tony? Marlene? Yes. Okay. Sige, di bale. Baka hanggang alas 5 tayo magtanungan dito. Maraming salamat, Marlene Pajenos! Ay nako mga kapamilya, inaasahan na madaragdagan pa raw ang kaso ng leptospirosis sa Maynila nitong Agosto. Sa datos ng Manila Health Department, 16 na bagong kaso ang inoobserbahan kung tinamaan ng lepto, kung saan 7 ang naka-admit sa ospital ng Maynila at 5 sa Santa Ana Hospital. Bahagya naman bumaba ang kabuuan bilang ng mga kaso na nasa 140 mula Enero hanggang 29 ng Hulyo. Kumpara sa 145 sa kaparehas na buwan noong 2024. Nakatulong nila ang ipinatupad na fast lane sa mga ospital at health center. Ay abiso mga kapamilya ha, simula ngayong araw ay magbibigay ang Department of Transportation at pamunuan ng MRT3 ng libreng single journey ticket sa mga pasaherong hindi makatap out o yung mga nagkaproblema palabas ng istasyon dahil sa aberya sa cashless payment. Kasunod ito ng reklamo ng ilang pasaherong gumagamit ng debit o credit card, QR codes at iba pang uri ng pambayad na nasisingil umano ng pinakamataas na pasaheng 28 pesos palabas ng istasyon dahil sa system issue. Para makakuha ng libreng single journey ticket, lumapit lang sa MRT3 ticket booth at ipakita ang patunay ng aberya sa transaksyon. At yan ang headline sa hapon. Mapapanood ang DZMM Teleradyo sa cable at sa bayan ding napapakinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istenta at sa The Filipino Channel. Hanggang bukas, ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya! Tony Velasquez. Headlines.